Hindi ko naman po sila masisisi po na paghinalaan. Lahat naman po pwedeng paghinalaan. Pipicturein ko na lang yung ID nila, tapos send ko sa'yo. Tulungan nyo kami! Papatrabaho niya yung babae tsaka yung bata. Hindi naman ako nagnihinala na siya kaagad. Paano sinapit ng isang mag-ina mula sa bayan ng Santa Rosa, Laguna ang malagim na insidenteng kumuha sa buhay ng mga ito? Sa video nating ito, balikan natin ang sinapit ng mag-inang Pearl Helen at baby Denzel Santa Ana, at saksihan ang nakagigimbal na naging resulta ng investigasyon sa paghahanap ng katarungan ng naulila nilang padre de pamilya. Masaya ang naging pagsasama ng mag-asawang Pearl Helen at Ricardo Santa Ana, parehong 29 anyos, high school pa lamang ay magkakilala na ang mga ito hanggang naging magkaklase pa ang mga ito, pagtungtong nila sa kolehiyo. Masiyahin at mabait na anak, ganito ilarawan ng kanyang pamilya si Pearl Helen, habang ayon din sa mga ito ay tahimik at hindi naman masyadong nakikipaghalubilo sa kanila si Ricardo. 5 taong naging magkasintahan sina Pearl Helen at Ricardo, nang magdesisyon ang mga ito na magpakasal, mula dito ay lumagay na sa tahimik ang dalawa at nagkaroon ang mga ito ng isang anak. Sa paglipas ng mga taon ay wala namang naging problema ang naging buhay mag-asawa ng dalawa, maliban na lamang sa pagiging mailap ng trabaho sa padre de pamilya nitong si Ricardo, bagamat walang trabaho ay patuloy naman ang pagsustento ng mga magulang ni Ricardo dito, at sa mag-ina nito, habang patuloy naman sa pagsusumikap si Ricardo na makahanap ng magandang trabaho. March 2, 2016, ika-3 anibersaryo ng kasal nila Pearl at Ricardo. Lumuwas ng Maynila si Ricardo mula sa kanilang bayan sa Santa Rosa, Laguna. Para sa isa nitong job interview, ayon kay Ricardo, bandang 2:00 umano ng tanghali ng araw na iyon, habang ito ay nasa lungsod ng Cubao, Quezon City para maghanap ng trabaho, nakatanggap umano ito ng text mula sa asawa nito, at sinabi na dumating na umano sa kanilang bahay ang ilang araw na nilang hinihintay na mga technician, upang ayusin ang modem ng kanilang internet dahil sa mabagal umano at pawala-walang signal ng kanilang internet. Sinabi umano ni Ricardo sa asawa nito na i-check ang mga dokumentong dala-dala ng mga ito at kuhanan ng litrato maging ang ID ng mga ito, at ipadala sa kanya. Nagbilin din si Ricardo kay Pearl Helen na mag-text din sa ina at mga kapatid nito patungkol sa pagdating ng mga technician dahil nga sila lamang mag-ina ang naiwan sa kanilang tahanan. Bandang 3:00 ng hapon ay nag-alala na si Ricardo dahil hindi na umano sumasagot sa text, chat at unattended na umano ang telepono ni Pearl Helen. Dito na kinutuban ng masama ang padre de pamilya at nag-text sa kanyang biyenan at mga kapatid ni Pearl na tignan ang sitwasyon ng kanyang mag-ina sa tahanan ng mga ito dahil nga sa hindi na pagtugon ni Pearl sa mga mensahe ni Ricardo na umano'y katakataka na. Dito na bumungad sa ina ni Pearl ang sinapit ng kanyang anak at apo. Matapos itong agarang magtungo sa bahay ng mga ito, inabutan nito ang 1 taong gulang nitong apo, na nakahandusay sa sala ng mga ito na puno ng mga pulang likido, habang si Pearl naman ay nagtamo ng halos 25 palo mula sa iba't ibang parte ng katawan nito, na ayon sa mga pulisya ay ginamitan ng martilyo ang naturang mag-ina. Lumabas din sa naging pagsusuri sa katawan ni Pearl Helen na walang awa rin itong inabuso ng mga nanloob sa mga ito. Nadala pa sa pinakamalapit na ospital ang mag-ina ngunit makalipas ang 12 oras ay namaalam na si baby Denzel, at makalipas lamang din ang 2 araw ay sumunod na rin dito si Pearl Helen. Labis ang naging hinagpis ng pamilya ni Pearl Helen sa malagim na sinapit ng mag-ina, habang si Ricardo naman ay naging larawan ng isang ama na nananawagan ng hustisya, para sa di makataong tinamo ng mag-ina nito. Sa paggulong ng investigasyon, ay agad na naging person of interest ang tao na nasa ID, na matatanda ang ipinadala ni Pearl Helen kay Ricardo, na siyang teknisyan na nagpunta sa kanilang tahanan upang gawin ang palyadong signal ng mga ito sa internet. Naging malaking balita sa telebisyon, radyo at dyaryo, ang malagim na sinapit na ito ng mag-ina, dahilan kung kaya't kaliwat kanan ang pagpapaskil sa larawan ng ID na ipinadala ni Pearl. Dahil dito ay lumutang sa pulisya ang naturang lalaki sa nasabing ID, kasama ang isang abogado at tahasang sinabi na ang David de la Cruz sa naturang ID ay siya umano. Ngunit ang totoong pangalan nito ay Christopher Oliveros. Naging mahirap ang sitwasyon nito dahil sa paglutang na siya ang pangunahing person of interest para sa malagim na sinapit ng mag-ina. Ngunit sa tulong ng mga ebidensya na ipiniresinte nito at sa lumabas din sa investigasyon, ay peke ang naturang ID maging ang umano'y kumpanya na nakasaad sa mismong ID. Ay walang nakarehistro na on-target na internet technician company dito sa Pilipinas, bagamat totoong may ganitong klase ng kumpanya, ngunit ito ay nakabase lamang sa ibang bansa at wala itong branch dito sa Pilipinas. Ayon pa sa report, ay kinuha lamang mula sa profile picture nito sa kanyang social media account ang larawan na ginamit sa peking ID, maging ang job description nito at skills ay kinopya lamang din.
Dito na nagtaka ang mga pulisya dahil bagamat peke ang mga dokumento at ID na na-recover mula mismo sa ipinadalang larawan ni Pearl Helen kay Ricardo. Ngunit katakataka umano na tumugma ang mga job order numbers at mga referral reference numbers mula sa peking dokumento at sa totoong job orders ng mga ito mula sa isang internet provider company. Dahil dito ay upang mas lalo pang lumalim ang investigasyon ay inimbitahan din sa investigasyon ang naturang internet provider company at malugod naman itong nakipagkooperasyon sa mga pulisya. Samantala, isang CCTV footage malapit sa tahanan ng mag-ina ang napasa kamay ng mga otoridad, na hinihinalang ang mga nanloob at ang mga posibleng salarin sa sinapit ng mag-ina, matapos na mapag-alaman na hindi residente sa lugar ang dalawang lalaki na ito na nakuhanan malapit sa tahanan ng mag-ina, at lumutang ang ilang saksi na nagsabing ang mga ito nga ang nakitang pinapasok ni Pearl Helen sa tahanan nito noong March 2, 2016. March 18, 2016, halos 2 linggo na ang nakakalipas, ginulat ang publiko sa pagsuko ng isang tricycle driver at tahasang aminin sa barangay Kupang Muntinlupa, na siya ang isa sa nakuhanan sa CCTV camera at siya at ang isa pa nitong kasama na nagngangalang Brian Avistado ang may gawa sa kalunos-lunos na sinapit ng mag-ina noong March 2, 2016. Ngunit ang mas nakagugulat sa naging testimonyang pag-amin na ito ni Ramoncito Gallo, ay mga bayaran lamang umano sila, at ang kanilang amo o ang nagbayad sa kanila upang itumba ang mag-ina ay walang iba kundi si Ricardo Santa Ana mismo, ang padre de pamilya nila Pearl Helen at ni Baby Denzel. Ayon sa naging testimonya ni Ramoncito, isang alias Jojo umano ang nagpakilala sa kanila sa noon ay tinawag nilang Boss Jeff noong February 2016, naghahanap umano ito ng tao na kayang gawin ang nais nitong ipatrabaho. Ayon pa nga umano kay alias Jojo ay nagtaka pa ito dahil bakit pa daw kinakailangan na idamay pa sa trabaho ang isang taong gulang na bata. Ngunit ang naging tugon lamang umano ng tinawag nilang Boss Jeff ay kaya nga ang hinahanap nito ay ang tao na kayang gawin ang naturang trabaho. Makailang beses pa umano silang nagkita ng kanilang Boss Jeff at ito pa umano ang nagbigay sa kanila ng mga dokumento na kakailanganin nila para makapasok daw ang mga ito sa tahanan nila Pearl. Ang kanilang Boss Jeff din ang nagbigay ng eksaktong araw kung kailan nila ito isasagawa. Dahilan kung kaya't sa mismong araw pa ng wedding anniversary ng mga ito nila isinagawa ang insidente. Nagbigay pa umano ito ng 10,000 ika nga ay down payment upang makapamili pa umano ang mga ito ng kanilang mga kakailanganin para maisakatuparan ang naturang trabaho. Dagdag pa ni Ramoncito, sa huli umano nilang pagkikita ng kanilang Boss Jeff, ay dito na umano ibinigay sa mga ito ang lokasyon ng tahanan na kanilang tatrabahuhin. At mula dito ay hiniling umano ng mga ito na makita ang itsura ng kanilang Boss Jeff dahil sa tuwing nagkikita ang mga ito ay palagi umano itong nakasuot ng shades at naka-face mask. Dito umano nakumpirma nila Ramoncito, na nang araw na pasukin nila at isagawa ang sinapit ng mag-ina, ay napag-alaman nila na ang kanilang Boss Jeff pala ay ang mismong padre de pamilya ng mag-inang pinatrabaho sa kanila. Matapos nilang makita ang mga larawan ng kanilang Boss Jeff sa loob ng tahanang iyon, inutusan rin ang mga ito ni Boss Jeff, na kumuha ng mga mahahalagang bagay sa loob ng tahanan upang lumabas na pagnanakaw ang motibo sa sinapit ng mag-ina. Nakagugulat din ang idinagdag ni Ramoncito, na inutusan din ang mga ito ng kanilang Boss Jeff na kuhanan pa ng video habang isinasagawa nila ang kanilang trabaho sa mismong cellphone ni Pearl. Matapos nilang maisakatuparan ang kanilang trabaho, ay agad umano silang nakipagkita kay Ricardo Santa Ana o ang tinatawag nilang Boss Jeff, sa isang restaurant sa Alabang, at dito na umano binigay sa kanila ni Boss Jeff, ang kabuuang bayad nito na nagkakahalaga ng 50,000 pesos, sabay abot din nila Ramoncito at Brian sa kanilang Boss Jeff ng cellphone ni Pearl na ginamit ng mga ito nang kuhanan nila ng video ang ginawa ng mga ito sa sariling mag-ina ng kanilang Boss Jeff. Dahil sa pagkakadawit na ito ni Ricardo Santa Ana, ay dumipensa ito sa tulong ng PAO o Public Attorney's Office. Dito, ay nagsagawa ng hiwalay na investigasyon ang mga ito at base sa naging resulta ng kanilang investigasyon ay marami silang nakalap na ebidensya na tumataliwas umano sa mga naging testimonya ng umamin na si Ramoncito. Ito ang naging dahilan kung kaya't napawalang bisa sa ilalim ng national prosecution ang reklamo laban sa padre de pamilya nila Pearl Helen at Baby Denzel, kung kaya't nakalaya ito at na-dismiss ang kaugnayan nito sa sinapit ng kanyang sariling mag-ina. Samantala, ang pamilya ni Pearl Helen ay tila kumbinsido rin na si Ricardo nga ang totoong mastermind sa likod ng sinapit ng mag-ina nito. Dahil umano sa mga napansin nilang kakaibang ikilos ni Ricardo mula nang sapitin ng mag-ina ang naturang insidente. Ipinagtaka umano ng mga ito nang magalit si Ricardo matapos umano na humingi ng tulong sa media press people ang kampo ng mga kaanak ni Pearl Helen. Ayon sa mga ito, hindi umano normal na dapat na maging reaksyon ng isang padre de pamilya na nawalan ng mag-iina, dahil ang tunay umano na humihingi ng hustisya ay gagawin ang lahat at lalapitan ang lahat ng mga posibleng makatulong para lamang sa agarang pagdakip sa mga salarin.
Kataka-taka din umano para sa mga ito na sa tuwing haharap ito sa media para interviewin ay palagi umano itong naka-mask, naka-cap, at naka-shades, na tila takot na takot itong ipakita ang itsura nito sa publiko. Nang kanila umano itong tanungin kay Ricardo kung bakit pa nito kailangang itago ang mukha nito ay ang naging tugon lamang nito, ay baka balikan umano sila ng mga salarin. Ikinagalit rin umano ng mga ito dahil makaraan lamang umano ng 2 araw ay nais na agad ni Ricardo na ipa-cremate ang mga labi nila Pearl Helen at Baby Denzel, bagay na mariin nilang tinutulan dahil sa patuloy pa na pag-usad ng investigasyon. Naniniwala din ang kapatid na lalaki ni Pearl Helen, na nakita nito sa bulsa ni Ricardo ang cellphone ni Pearl, dahil kilala umano nito ang gamit ni Pearl dahil madalas din itong dalawin sa tahanan ng mga ito ang kapatid nitong si Pearl. Kinumpirma din ng pamilya ni Pearl na ang mga gamit na ibinalik ni Ramoncito sa mga pulisya ay ang mga gamit nga ng kanilang kapatid. Dagdag pa ni Ramoncito, pinili umano nitong lumantad at ibulgar si Ricardo bilang mastermind sa insidenteng ito, dahil sa pangamba na baka sila lamang ang idiin nito dahil sa kabi-kabilang isinasagawang interview nito. November 21, 2019, 3 taon ang mabilis na lumipas. Muling dinakip ng mga otoridad si Ricardo Santa Ana, matapos na mahuli ang isa pang kasama umano ni Ramoncito na si Brian Avestado sa GMA Cavite. Sa pagkakadakip na ito ni Brian ay lalong lumakas ang kaso sa pagdidiin kay Ricardo Santa Ana, matapos na tumugma ang salaysay nito sa ginawang pag-amin din ni Ramoncito noong 2016, mula dito ay muling binuksan ang kaso para sa paghahanap ng hustisya sa sinapit ng mag-ina, at magpahanggang sa kasalukuyan ay patuloy pa ring dinidinig sa Biñan Laguna Regional Trial Court Branch 25, ang paghahanap ng katarungan para sa malagim na sinapit nila Pearl Helen at Baby Denzel. Ayon sa salaysay ni Brian at sa lumutang na rin na middleman ng mga ito kay Ricardo na si alias Jojo, ay matinding selos umano ang dahilan kung bakit nagawang ipatrabaho ni Ricardo Santa Ana ang mag-ina nito, dahil sa hinala nito, na pinagtataksilan siya ng asawang si Pearl Helen, at si Baby Denzel umano ang naging bunga nito. Isa na yata sa maituturin nating bangungot, ang madatnan na wala ng mga buhay ang ating mga minamahal. Ngunit sa istoryang ito patungkol sa malagim na sinapit ng mag-inang Pearl Helen at Baby Denzel, ay tila mas lalo itong pinasakit dahil ang dapat sana na poprotekta at mangangalaga sa kapakanan ng mga ito, ay ang tila lumalabas pang punot dulong dahilan, kung bakit nagtapos sa malagim na insidente ang buhay ng kaawa-awang mag-ina. May katotohanan nga kaya, na ang haligi ng tahanan nila Pearl Helen at Baby Denzel, ang umano'y mastermind sa likod ng hindi makataong kinahinatnan ng mga ito. Ikaw na ang humusga.